Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 katao arestado, 4 na matataas na kalibre ng armas nasamsam sa Sulu. 3.4 million pesos halaga ng shabu nasabat sa 3 katao sa Pasay City. Disqualification case laban sa Kabataan Party List ipinababasura sa COMELEC. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 3 individual ang naaresto habang 4 na illegal na high-powered firearms ang nasamsam sa isinagawang joint security operation sa Barangay Bagsak, Talipaw, Sulu. Pinangunahan ng operasyon ng 1103rd Infantry Brigade sa ilalim ng 11th Infantry Division ng Philippine Army, katuwang ang 41st Infantry Battalion at PNP. Ayon sa mga otoridad, ang mga sospek ay pinaniniwala ang sangkot sa pamamaril na naganap noong Setyembre 2025 sa Barangay Bilaan ng nasabing bayan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga nakumpiskang baril para sa tamang dokumentasyon at kaukulang legal na disposisyon. Tinatayang aabot sa kalahating kilo ng shabu ang nasamsam sa 3 individual sa isang buy-bust operation kahapon, February 27 sa kanto ng Zolo Hilario Street, Metro Parking sa Pasay City. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, 3 high-value target ang naaresto na kinilalang sina alias Maki, 33 anyos, alias Tonton, 29 anyos at alias Otep, 34 anyos. Na-recover mula sa mga sospek ang 5 plastic bag na naglalaman ng shabu na may timbang na 500 grams at may kabuoang halagang 3.4 million pesos. Kasalukuyan ng nakapiit ang mga sospek sa PDEA Regional Office 3 Jail Facility na sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanawagan ng iba't ibang youth leaders sa Commission on Election o COMELEC na ibasura ang disqualification case na inihain ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC laban sa Kabataan Party List. Sa liham na nilagdaan ng 12 youth groups at 7 student institutions, sinabi nilang umaasa silang poprotektahan ng COMELEC ang tunay na boses ng kabataan sa halalan at ibasura ang di umano'y gawa-gawang kaso laban sa nasabing party list. Mariin namang itinanggi ng Kabataan Party List ang paratang na ito'y front ng mga rebelding grupo. Giit ng mga kabataan, kailangan ayusin ang umano'y sirang sistema ng halalan at panagutin ang mga tiwaling opisyal. Samantala, sinabi ng NTF-ELCAC na suportado nila ang pagdinig ng COMELEC na tinawag nilang bahagi ng due process at hindi political theater. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.